At kaugnay ng balitang yan, makakasama po natin sa linya ng telepono si Congressman Erin Tañada ng ika-4 na distrito ng Quezon para sa kanya namang pananaw kaugnay po ng Reproductive Health Bill. Magandang hali po, Congressman Tañada. Si Kirby Cristobal po ito. Magandang hali, Kirby, at sa nanonood ng PTV4. Apo, Congressman, isa po sa mainit na issue kaugnay ng RH Bill ay yung perception po na hindi po mabilis na maaksyonan sa Senado. Dahilan po para umikot sa mga usap-usapan po tungkol po sa pagpapatalsik kay Senate President Juan Ponce Enrile. Ano po yung inyong opinion tungkol po dito? Sapat po bang dahilan yun para patalsikin po ang Pangulo ng Senado? Well, hindi naman unang-una, mahirap pa pag-usapan kung ano yung magiging batayan sa at kung meron man batayan sa pagpapalit po kay Senate President. Yan ay usapin po ng Senado at hindi po makikialam po ang House of Representatives po dito. Ngayon, sa usapin po ng reproductive health, ang pwede ko lang pong pag-usapan yung nangyayari po sa loob po ng House of Representatives. Patuloy po ang pag-uusap, both pro and anti-RH, at mukhang nagkakaroon po ng magandang consensus na namumuo tungkol dito sa reproductive health bill. So, ang tinitingnan po ni Speaker Belmonte, kung maganda yung takbo po nito, baka magkaroon po ng hopefully botohan bago po matapos po ang taon. Apo, Congressman, sa inyo pong pananaw, sapat na po ba ang House version po nung RH Bill para po maging katanggap-tanggap po ito sa nakakaraming sektor sa bansa? Well, kaya nga, patuloy pa rin po ang pag-uusap, both pro and anti-RH advocates, at naghahanap nga po sila ng middle ground or common ground kung saan pwedeng tanggapin ng bawat panig itong mga pinopropose na amendment. So sa tingin ko naman pagkatapos po ng pag-uusap na ito, magiging katanggap-tanggap rin po yung final na version na ihaharap po sa plenary sa House of Representatives. Congressman Tañada, si Sandro Hermoso po to. Matanong ko lang po yung siguro sa personal opinion niyo po, kasi nakikita naman po natin na talagang dekada na po yung nakalipas bago po mapatupad ng RH Bill na to. Pero katulad po ng cybercrime and yung syntax, nakita po natin na yung proseso po, ang laki po ng kaibahan sa speed in terms of the processing of this bill compared to the RH Bill. Ano po kaya yung main reason kung bakit ito po ay nangyayari? Well, basically, very controversial kasi yung reproductive health. At Yes, hindi natin, I'm not saying na hindi controversial yung cybercrime, no? Pero dahil pinag-uusapan po dito ang turo po ng simbahan, no, sa ating mga mamamayan. So, syempre very active ang sektor ng simbahan tungkol dito. Very active rin po yung mga pro-RH advocates. So talagang mainit yung debatihan tungkol dito sa reproductive health bill. Yung cybercrime, sa totoo lang, nung ito ay pinag-uusapan sa mababang kapulungan sa House of Representatives, ang title po niyan ay hindi cybercrime. Ang title po niyan ay Data Privacy Act. Talagang ang pakay po nitong panukalang batas maprotektahan yung informasyon na pwedeng makuha, no, ng mga illegal na pamamaraan, yung informasyon hawak ng mga business processing outsourced centers, yung mga BPOs po natin. So that was the objective. Ang nangyari lang po, slowly nag-metaphors po ito ng sarili, at kaya nagkaroon po nitong bagong pangalan at naging cybercrime bill. Alright. Congressman, balikan ko lang po ulit yung RH Bill. Ano po yung uri ng balanse na dapat po nating matamo para po maisulong ang isang panukala tulad po ng RH Bill sa hanay naman po ng mga advocates po at dun po sa mga sumasarungat po rito? Well, siyempre, ang importante po dito kailangan nire-respeto ng bawat isa yung pananaw ng bawat isa. At pag ito po ay ma-achieve po natin through dialogue, through understanding, at not through name calling and
shouting across the negotiation table. Tingin ko makakahanap po talaga tayo ng acceptable. I'm sure both sides naman know na how important this bill is, kaya naghahanap sila ng common ground kung paano may tutulak itong panukalang batas. Alright, Congressman, huling katanungan na lang po. Nabanggit po kanina ni Sandro yung tungkol po sa speed. Sa palagay po ninyo, Congressman, gaano pa po katagal yung hihintay natin bago po maisabatas po yung RH bill? Well, sa panig po naman sa House of Representatives, handa po kami, no? Kung maganda po yung magiging pag-uusap, lalo from the pro and anti-RH. Sabi ko nga po, kung ito po ay mapapasa po natin sa plenaryo, bago matapos po ang taon, bago mag-Christmas break, no, or third reading, at magawa po ng Senado yung trabaho rin po nila, baka makita po natin ito maging ganap na batas bago matapos po yung 15th Congress. Alright, ayun po. Maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak sa amin, Congressman Erin Tanyada ng 4th District ng Quezon Province. Maraming salamat.